Hindi ko susukuan. Hanggat may natitirang hininga, patuloy akong lalaban. Ito ang nga salitang tahimik na binulong ni Marta sa sarili habang maisa siyang bumabaybay sa masikip na lansangan ng Maynila, sakay ng kanyang motorsiklo. Isang babaeng mula sa Hungary, nag-iisa sa isang dayuhang lupain, ay gumawa ng isang desisyon na ikinagulat ng lahat upang suportahan ang kanyang pamilya. Isang babaeng European na hindi pa kailanman nakasakay sa motorsiklo, napatala siya sa isang driving school, at naging isang delivery rider. Sa loob ng 2 taon, araw-araw niyang binaybay ang bawat sulok at eskinita ng Maynila at sa bawat bayahe, inililitas niya ang buhay ng kanyang asawa. Ngayon, samahan ninyo kaming pakinggan ang kwento ng pag-ibig at sakripisyo na sumasalaw sa Pilipinas at Hungary na siguradong magbibigay sa inyo ng inspirasyon. Si Marta ay ipinanganak sa isang tahimik na bayan sa gitnang Hungary malapit sa Budapest. Isang lugar na puno ng lumang kalyang bato, kung saan ang mga dahon sa taglagas ay nagpapula sa buong pasilyo na parang isang oil painting. Lumaki si Marta sa isang kapaligiran na, bagamat simple, ay puno ng kultura. Ang kanyang ama ay isang propesor ng kasaysayan sa lokal na unibersidad at ang kanyang ina ay isang guro sa elementarya. Ang kanilang tahanan ay laging punong-puno ng libro at ang kanilang hapag-kainan ay laging sentro nga pausap tungkol sa saining kasaysayan at kultura. Mula pagkabata, si Marta ay puno ng kuryosidad sa iba't ibang bagay. Ang paborito niyang gawin ay halungkatin ang mga mapangang, iba't ibang bansa mula sa bookshelf ng kanyang ama, at titigan ang nga taong nakasuot ng tradisyonal na kasuotan ng ilang oras. Laging may lapis sa kanyang kamay, maingat niyang inilalarawan ang bawat damit, mas detalyado pa kaysa sa mga ilustrasyon sa libro. Ang Eming Marta, mula bata pa, ay talagang nahuhumaling sa makakaibang bagay. Madalas niyang iguhit ang madayuhang tradisyonal na kasuotan isa-isa. Minsan kailangan pang pilitin siya ng kanyang ina na ibaba ang lapis bago kumain, pagunita ng ina ni Marta sa pagkabata ng kanyang anak. Ang pagmamahal na iyon sa kultura ng pananamit ay natural na natula sa kanya patungo sa landas ng disenyo. Matapos ang university entrance exam, si Marta ay matagumpay na nakapasok sa Budapest University of Arts, nagpakadalubhasa sa fashion design. Doon, nakilala niya ang nga tradisyonal na kasuotan mula sa iba't ibang panig ng mundo na napalawak ng kanyang pananaw. Lalo siyang nabihani sa kultura ng pananamit ng nga bansa sa silangang Asya. Ang Pinong pagbubuda at ang maslan na pagtatahing ng tela ay nagpatagal sa kanya sa aklatan ng ilang oras. Ayaw niyang umalis. Sa tuwing makakahanap siya nga aklat na may kaugnayan sa pananamit ng Asya, pakiramdam niya ay nakakita siya nga yamanan at nagmamadali siyang iuwi ito sa kanyang dormitoryo upang basahin mula simula hanggang wakas. Isang araw sa 3 taon niya sa kolehiyo, inanyayahan ng kanilang departamento ang isang eskolar na nag-aaral ng tradisyonal na pananamit ng Pilipinas para magbigay ng lecture. Ang araling iyon ay lubusang nakpabaho sa direksyon ni Marta. Ipinakita ng eskola ang mga budang disenyo ng Ifugao, Maranao at Taboli at maging ang mga kulturang pananamit sa Pilipinas na nakaroon ng sariling kakaibang estilo sa paglipas ng daang taon. Bawat kasuotan ay may dalang kasaysayan, isang paraan ng pamumuhay, at ang alaala at damdamin ng isang buong etnikong grupo. Nakaupo si Marta sa unang hanay, hindi kumukurap na nakatiti sa projection screen. Ang kanyang pulso ay kusang bumilis. Ang ganda ay hindi lamang isang visual na pagkabigla, kundi parang isang tawag. Mula ng araw na iyon, ang dalawang salitang Pilipinas ay malalim na umukit sa kanyang puso. Matapos sa unibersidad, nakplano si Marta ng isang mahabang biyahe. Nakmula siya sa Paris, dumaan sa Milan at Barcelona, at naklakbay patungong silangang Europa. Gusto niyang makita mismo ang magalungsot na nasa libro, at maramdaman ang tunay na init ng bawat kultura. Sa tag-araw ng kanyang 25 kaarawan, naklakbay siya patungong Prague. Ang Agosto sa Prague ay may nakakabiyaning liwanag, ang nakaling bato ay kumikinang sa ginintuang sikat ng araw. Ang musika mula sa mga street performer sa plaza ay nagmumula sa lahat naga-direksyon. Mag-isa si Marta na nakupo sa isang mali na coffee shop malapit sa Charles Bridge, nagbabasa ng kanyang travel journal abang uminom ng mainit na apple tea. Sa sandaling iyon, isang lalaking Pilipino ang pumasok. Siya si Jun, isang empleyado sa isang medium-sized na kumpanya sa Maynila. Naipon siya na magbakasyon ng ilang taon at sa wakas, sa araw na iyon, natupad niya ang kanyang pangarap na maglakbay sa Europa. Lumingalinga si Jun sa maupuan sa coffee shop at lumapit sa bakanteng upuan sa tabi ni Marta. Magalang siyang natanong, may nakaupo na ba rito? Nag-usap sila sa Ingles.
Si Jun ay hindi masyadong madaldal, ngunit ang kanyang nga salita ay may bigat. Ang kanyang kaalaman sa kasaysayan ng Europa ay ikinagulat ni Martha, at ang kanyang seryosong pakikinig ay nakdulot sa kanya ng isang matagal nang nawawalang init. Iba si Jun sa ibang lalaking nakilala ko. Tahimik siya, pero malalim ang iniisip. At ang pinakamahalaga, totoo siyang nakikinig sa akin, hindi lang nakukunwari. Ang pakiramdam na iyon ay napaka-espesyal, pagunita ni Martha sa kanilang unang pakikita. Ang 3 araw sa Prague ay parang isang matamis na panaginip. Makasama silang naglakad sa Old Town Square, na bahagi nga ang kanilang mapangarap sa buhay sa tabing Vltava River, at nakwentuhan tungkol sa kanilang mabayan at mga pangarap sa hinaharap. Ang oras ay lumipas ng napakabilis, halos ayaw na nilang matapos. Sa umaga ng araw na alis na si Jun patungo sa susunod na lungsod, na paalam sila sa labas ng coffee shop, napalitan sila ng contact details. At ngumiti si Jun at nagsabing, sana makita pa tayo uli. Tumango si Martha. Walang sinabi. Ngunit may isang bahagi ng kanyang puso ang tahimik na lumiwanag. Mula ng tegaraw na iyon, araw-araw na napapalitan ng mensahe at video call sa pagitan ng Maynila at Hungary, 6 na oras ang pakakaiba ng oras. Nakasanayan na ni Martha na mapadala ng mensahe kay Jun bago matulog, at laging sumasagot si Jun sa hating gabi pagkatapos ng trabaho. Sa ganitong paraan, unti-unting lumalim ang kanilang damdamin sa pamamagitan ng maksalita at tunog. Sa bawat mahabang bakasyon, lumilipat si Jun patungong Hungary upang bisitahin si Martha. Si Martha naman ay lumilipat din patungong Pilipinas upang maranasan ang pang-araw-araw na buhay ni Jun sa lungsod na pinakapamilya sa kanya. Noong una akong pumunta sa Pilipinas, lahat ay bago. Bago ang wika, bago ang pagkain, maging ang mga convenience store sa kasada ay nakakagulat sa akin. Pero ang kakaiba, ang pakiramdam ng pagiging bago ay hindi nabigay sa akin ng kaba, kundi isang matinding kuryosidad at pag-asa, pagunita ni Martha sa kanyang unang pagdapa sa Pilipinas. Ang 3 taon ng long-distance relationship ay nagkaroon ng pagbabago sa isang gabi ng taglagas. Nang gabing iyon, tumawag si Jun sa kanya sa video call. Ang ekspresyon ni Jun sa screen ay medyo kakaiba, at ang kanyang pagsasalita ay mas mabagal at mas maingat kaysa karaniwan, tila iniisip niya ang bawat bigat ng bawat salita. Martha, sa loob ng 3 taon na ito, marami akong naisip. Alam kong mahirap ang long distance, pero alam ko rin na ayoko nang magpatuloy ng ganito. Hindi dahil sa pagod na ako, kundi dahil gusto kitang makita araw-araw, huminga si Jun ng malalim. Papakasalan mo ba ako? Gusto ko malaman mo, kahit na hindi ka handang lumipat sa Pilipinas, gagawan kong paraan. Pero kung papayag ka, gusto kong malaman mong alagaan kita habang buhay. Sa kabilang dulo ng video screen, nanatili si Martha ng ilang segundo, tapos, ngumiti siya, ngunit namumula ang kanyang nga mata. Mahina siyang tumango. Oh, sa isang salita lamang ang kapalaran ng dalawa ay nakabuhol, ginawa ang kasal sa Hungary. Lumipat ang buong pamilya ni Jun upang dumalo sa seremonya. Nang araw na iyon, nakasuot si Martha ang damit na dinisenyo niya mismo at sa harap ng kanilang mga magulang, sinabi nila ni Jun ang pinakamahalagang o sa kanilang buhay. Nakapo ang mga magulang ni Jun sa ibaba, nakatingin sa Hungarian na manugang na may ginintuang buhok at asul na mata. Sa kanilang puso, mayroong pakabiyani at kaunting pangamba. Ang babaeng ito ay susunod sa kanilang ana, iwan ang kanyang bayan upang manirahan sa isang lugar na ganap na magkaiba ang wika at kultura. Magiging masaya kaya siya. Ngunit sa mga mata ni Martha, mayroong isang bagay na hindi nila may larawan, isang determinasyon, isang desisyon. Matapos ang kasal, sumama si Martha kay Jun sa Pilipinas. Sa lungsod na pinakapamilya sa kanya, sinimulan nilang dalawa ang kanilang bagong buhay. Ang desisyong ito ay hindi niya kailanman pinagsisihan. Sa panahong iyon, iyan ang sinabi niya sa sarili. Sa unang araw ng kanyang pagdating sa Pilipinas, Hulyo noon sa Maynila. Paglabas ng pinto ng Ninoy Aquino International Airport, na sinalubong siya ng matinding alon ng init. Hindi lamang ito init, kundi isang init na may halong-halumigmik, parang nababalutan ka ng basang tuwalya, at maging ang pahinga ay bumigat. Hinihila ni Martha ang kanyang maleta, nakatayo sa labas ng terminal. Dahan-dahang dumaloy ang pawis sa kanyang buhok. Mainit din ang tag-araw sa Hungary, ngunit walang ganitong pakiramdam. Ang init dito ay dumidikit sa iyo. Kahit saan ka mapunta, hindi mo ito matatakasan. Paglalarawan ni Martha sa kanyang unang impresyon sa klima ng Pilipinas. Sinundo siya ni Jun sakay ng kotse. Isinilit nila ang mamaleta sa likuran ng kotse at bumaybay sa expressway patungo sa direksyon ng Quezon City.
Ang matataas na gusali sa labas ng bintana, ang dumadaloy na motorsiklo, at ang siksik na mga karatula sa kalsada ay nakpagulo sa mga mata ni Marta. Hindi niya alam kung saan titingin. Nanirahan sila sa isang apartment sa Quezon City, hindi malaki ngunit sapat na comfortable. Maayos na inayos ni John ang bahay at naglaan pang ng sulok sa tabi ng mesa para kay Marta. Inilagay ang kanyang paboritong sketchbook at mga lapis. Nang makita ni Marta ang sulok na iyon, may isang bagay sa kanyang puso ang lumambot. Ang unang araw ng buhay sa Pilipinas ay isang serye ng nga hamon para kay Marta. Ang wika ang pinakamalaking hadlang. Bagamat nag-aral si Marta ng ilang pangunahing Tagalog bago siya dumating sa Pilipinas, ang bilis at tono ng pagsasalita sa totoong buhay ay ganap na ibang usapan. Sa supermarket, nakatitig siya sa mga salitang Tagalog sa mga etiketa. Tulala, kapag sumasakay ng bus, hindi niya maintindihan ang nga anunsyo. Sa supermarket, sa bus, lahat ay parang isang pakikipasapalaran. Pero napansin ko, sa tuwing nakpapakita ako ng pakalito, halos lahat ng Pilipino ay kusang lumalapit upang tumulong. Sa mga sandaling iyon, naramdaman kong napakabait ng mga Pilipino, sabi ni Marta. Lalo siyang namangha sa isang pagkakataong naligaw, siya sa isang palengke. Nang araw na iyon, nasa trabaho si Jun. Nakbisikleta si Marta papunta sa kalapit na palengke, ngunit pagliko niya, hindi niya na alam kung nasaan siya. Nasa lahat ng dako ang makikitit na eskinita at hindi rin gumana ang GPS sa telepono. Habang nakatayo siya sa kanto, tulala, lumapit ang isang nagtitinda ang gulay at nagtanong sa kanya, gamit ang medyo may accent na Tagalog, naligaw ka ba? Hindi lamang itinuro ng ginang ang daan, kundi sinamahan pa niya si Marta sa pamilyar na kanto bago siya pinayagang umalis. Umuwi si Marta at ikinuwento ang nangyari kay John, at habang nagsasalita, namumula ang kanyang mga mata. Ang ganitong malili na init sa buhay ay unti-unting nakpababa sa pakiramdam ng pagiging bago ni Marta sa Pilipinas. Kasabay nito, nagsimula ring maganap ng trabaho si Marta. Napatala siya sa isang foreign model agency sa Maynila, at paminsan-minsan ay kumukuha ng ilang trabaho sa pagmomodelo para sa mga advertisement. Hindi ito stable na kita, ngunit at least, napanatili niya ang kanyang sariling ritmo ng buhay. Samantala, 3 araw sa isang linggo, pumupunta siya sa isang tutorial center para sa klase sa Tagalog. Simula sa pagbikas, ang tono ng Tagalog ay ang pinakamahirap na bahagi para kay Marta. Minsan gusto kong sabihin gutom ako, pero nasasabi ko gutom ako, iba ang intonation, implying different meaning. Natawa si John ng malakas, at tinulungan niya akong itama ang pagbikas. Nakakahiya at nakakatawa. Pero mas natatandaan ko, sabi ni Marta habang natawa, ang tag-araw sa Pilipinas ay isang tunay na pagsubok para kay Marta. Mula Hulyo hanggang Setyembre, ang temperatura ay madalas na lumampas sa 35 degrees Celsius at dagdagan pang ang mataas na halumigmig. Sa labas, hindi pa 5 minuto, basa na siya ang pawis. Paminsan-minsan, dumarating din ang bagyo, may kasamang malakas na hangin at ulan na biglang bumubuhos. Ang buong kalye ay bumabaha sa loob lamang ng ilang minuto. Noong una kong naranasan ang babalan ng bagyo, natakot talaga ako. Ang mapuno sa labas ng bintana ay parang babagsa na. Nakakatakot talaga ang tuno. Pero kalmado lang si Jun. Tinulungan niya akong isara ng mayos ang bintana at sinabing, kapag may bagyo, manatili lang sa bahay at maghintay na mawala ito. Pagunitan ni Marta, sabay ngiti. Nang bandang huli, nasanay na ako. Ang maaraw ng bagyo ay naging panahon para kami ay magluto sa bahay at manood ng mapelikula. Ang mga magulang ni Jun ay nag-alala sa simula tungkol sa kanilang dayuhang manugang. Hindi dahil sa hindi nila gusto si Marta, kundi dahil sa pagkakaiba ang kultura. Natakot silang baka hindi makasundo ang dalawa, at baka hindi masanay si Marta. Ngunit ang oras ang nagbigay sa kanilang sagot. Bawat weekend kusang pumupunta si Marta sa bahay ng kanyang mabiyenan upang kumain, dala ang lutong Pilipino na natutunan niya sa internet. Paulit-ulit siyang sumusubok, at paulit-ulit niyang tinatanong ang biyenan, ganito ba tama? Masipa namang itinuro ng biyenan sa kusina, mula sa lakas ng apoy hanggang sa proporsyon ng toyo sa karne, walang itinatago. Isang beses, nadala si Marta ang golasok na ginawa niya mismo. Nang unang tikman ng kanyang biyenan, nanahimik sila sandali. Pagkatapos, ibinabang ng biyenan ang kanyang mangkok ng sabaw, at medyo basa ang kanyang mata. Ang aming Marta, malayo sa kanyang tahanan, ay ginagawa ito para sa amin. Ang batang ito ay talagang gustong maging bahagi ng aming pamilya. Ang buong kapaligiran sa hapag-kainan ay naging mainit. Mula ng araw na iyon, ang salubin ng biyenan kay Marta ay malinaw na nagbago.
Mula sa pagiging magalang sa simula, unti-unting naging tunay na pagmamahal. Isang beses, sinabi sa akin ng aking biyenan, Marta, suwerte namin at ikaw ang napangasawa ni John. Ang masalitang iyon ay nagpaya sa akin ng matagal pa uwi. Hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa pakiramdam na totoong tinanggap ako. Napakainit ng pakiramdam na iyon, sabi ni Marta, na medyo nangingini ang boses. Sa unang taon ng kasal, ang maliit na apartment ni na Marta at John ay unti-unting nagkaroon ng sarili nilang estilo. Sa isang sulok ng mesa, mayroong diksionaryong Tagalog at mga libro ng disenyo na dala ni Marta mula sa Budapest. Sa dingding, nakasabit ang kanilang wedding photo. Sa tabi ngang lumang poster ng Pilipinas na koleksyon ni John at mga Hungarian na disenyo na binodel ni Marta mismo. Dalawang kultura ang tahimik na namumuhay ng makasama sa maliit na apartment na ito. Tulad ng kanilang pag-ibig, minsan ay kailangan ng pag-ayos, ngunit hindi kailanman sumusuko sa isa't isa. Ang panahong iyon ang pinakatahimik na panahon sa buhay ni Marta. Akala niya, magpapatuloy na lang sila ng ganito hanggang sa pagtanda. Sa ikalawang taon ng kasal, mas naging matatas na si Marta sa Tagalog. Nagsimula siyang makipausap ng direkta sa mga kapitbahay nang hindi nangangailangan ng tagasalin. Sa palengke, nakikipatawaran na siya sa matindera. Ang kanyang trabaho sa pagmomodelo ay unti-unting naging stable. Ilang kumpanya ng advertisement na regular niyang kapartner ay nagsimula ng humiling na siya ang kunin. Si Jun naman ay araw-araw na pumapasok sa trabaho, at gabi-gabi ay kasama si Marta kumain ng hapunan. Ang buhay ay lumipas ng tahimik, napakatahimik na parang ganito lang dapat ang buhay. Hanggang sa isang Huwebes ang gabi, pagkatapos kumain ng hapunan, mahina at malumanay na sinabi ni Jun, nitong huli, medyo masama ang pakiramdam ng tiyan ko. Hindi ako masyadong ginaganahan kumain, hindi masyadong pinansin ni Marta, akala niya ay stress lang sa trabaho ang sanhingang hindi pakatunaw ng pagkain, pinabili niya si Jun ng gamot sa tiyan sa botika. Ngunit pakalipas ng isang linggo hindi bumuti ang sitwasyon, sa halip ay lumala pa. Simula nang sabihin ni Jun na masakit kumain, minsan kahit kanin ay hindi niya makain. Unti-unting dilaw ang kulay ng kanyang mukha, nang hating gabi ngang araw na iyon biglang sumakit ang tiyan ni Jun. Niyakap niya ang kanyang sarili sa kama, namumutla ang kanyang mukha, at may butil-butil na pawis sa kanyang no. Hindi na nagdalawang isip si Marta. Agad siyang pumara ng taxi at dinala si Jun sa emergency room ng Philippine General Hospital, PGH. Pagpaparehistro, blood test, ultrasound, isang serye ng mga pagsusuryang mabilis na isinagawa sa emergency room sa hating gabi. Nakaupo si Marta sa plastik na upuan sa pasilyo, nakatitig sa pinto ng emergency room. Tahimik niyang sinasabi sa sarili, ayos lang yan, siguradong ayos lang, problema lang sa panunaw. Ngunit ang ekspresyon ng doktor nang lumabas siya ay biglang napababa sa kanyang puso. Family member po ba kayo? Kailangan po nating kausapin kayo tungkol sa ilang bagay. Sumunod si Marta sa doktor sa isang maliit na konsultasyon. Ang paunang pagsusuri ay nagpakitanggo ko sa tiyan na nangangailangan ng karagdagang biopsi para kumpirmahin. Ngunit batay sa kasalukuyang imahe, malaki ang posibilidad na ito ay cancer. Ang utak ni Marta ay parang biglang nawalan ng kuryente sa sandaling iyon. Nakaupo siya sa upuan na iyon, nakikinig sa doktor na napapatuloy sa pagtalakay sa susunod na plano ng pagsusuri. Ngunit ang masalitang iyon ay parang dumating sa kanya sa likod ng isang salamin. Nakikita niya lamang na gumagalaw ang bibig ng doktor ngunit walang detalye ang pumapasok sa kanyang isip. Sa sandaling iyon, parang blanko ang buong pagkatao ko. Hindi kalungkutan, hindi takot, kundi isang kakaibang pagkablanko. Parang hindi pa nakapa-react ang lahat ng emosyon. Pagunita ni Marta sa damdamin ng gabing iyon, mahina ang kanyang boses. Ang karagdagang biopsi at pagsusuri ay isinagawa ng sunod-sunod sa sumunod na ilang araw. Ang huling resulta ang diagnosis ay lumabas stage 3 stomach cancer. Sinabi ni doktor na kailangan agad na mag-schedule ang operasyon. Pagkatapos ng operasyon, kailangan pa ng maraming session ng chemotherapy at targeted drug therapy. Sinabi ng doktor na sinakop ng PhilHealth ang mga pangunahing chemotherapy items, ngunit ang bagong henerasyong targeted drugs ay bahagya lamang ang sakop. Ang labis na bahagi ay kailangan bayaran mula sa sariling bulsa. Batay sa sitwasyon ni John, ang out-of-pocket na halaga bawat buwan ay abot sa halos PHP 25,000 hanggang PHP 30,000. Ang iba't ibang gasto sa espesyal na pagsusuri bago at pagkatapos ng operasyon ay hindi pa kasama. Ang nga numerong ito ay malinaw na nakalata sa harap ni Marta. Nang gabing iyon, nakahiga si John sa kwarto ng ospital. Ang kanyang ekspresyon ay mas kalmado kaysa kailanman.
ngunit ito ay isang kalmadong pinipilit lamang. Nakaupo si Marta sa tabi ang kama, marahan na hawa ang kamay ni John. Walang nagsalita sa kanilang dalawa. Nakpatuloy ang katahimikan ng matagal. Sa huli, si John ang unang nagsalita, medyo pause ang boses. Marta, bakit hindi ka muna bumalik sa Hungary? Hindi mo kailangang pasanin ang lahat na ito kasama ko. Nanahimik si Marta ng ilang segundo, pagkatapos ay itinaas ang kanyang ulo at tiningnan ang mata ni John. Ano bang kalokohan ang sinasabi mo? Kung nasaan ka, doon ang aking tahanan. Nang gabing iyon, pagkatapos matulog ni John, umupo si Marta maisa sa pasilyong kwarto ng ospital at tinawagan ang kanyang magulang sa Hungary, ikinuwento ang sitwasyon. Sa kabilang linya, agad na nabulunan ang boses ng kanyang ina. Lil, sama diyan para samahan ka. Huwa na po ma. Isinara ni Marta ang kanyang mata, pinipilit na panatilihing stable ang kanyang boses. Kaya ko po, alagaan ko po ng mabuti si John. Huwa po kayong maalala. Matapos ibaba ang telepono, nakatitig si Marta sa screen ng kanyang cellphone, nakaupo ng matagal sa madilim na pasilyo. Nang gabing iyon, gumawa siya ng desisyon. Kahit anong mangyari, hindi niya iwan si John. Matapos ang diagnosis, nag-apply si John ng leave of absence. Ang kanyang manager ay isang mabait na tao na sinabing nakareserba pa rin ang kanyang posisyon at magpatingin muna siya. Ngunit alam ni John na ang treatment period para sa stage 3 stomach cancer ay abutin ng 1.5 hanggang 2 taon. Ang matinding chemotherapy ay gagawing imposible para sa kanyang katawan na gumana ng normal. Ang operasyon ay isinagawa sa 2 linggo matapos ang diagnosis. Naghintay si Marta sa labas ang operating room ng halos 5 oras. Ni isang baso ang tubig o isang subo ang pagkain ay hindi niya nakain. Nakaupo lang siya sa upuan sa pasilyo, naghihintay, hanggang sa lumiwanag ang ilaw ang operating room at lumabas ang doktor. Matagumpay ang operasyon. Naalis ang bukol, ngunit kailangan pa ang chemotherapy para palakasin ang pagaling. Sa sandaling iyon, huminga ng malalim si Marta, na parang nabunutan ng tinik. Tahimik na dumaloy ang kanyang luha. Nang lumabas ang unang bill pagkatapos ng operasyon, tiningnan ni Marta ang mga numero, at nawalan siya ng malay sandali. Totong sinakop ng PhilHealth ang malaking bahagi ng pangunahing gastusin sa paggamot, na labis na pinasalamatan ni Marta. Ngunit malaki rin ang bahagi na hindi sakop ng PhilHealth. Ang out-of-pocket na bayad para sa bagong henerasyong targeted drugs, ang gastos sa espesyal na kwarto ng ospital pagkatapos ang operasyon, at ang imaging follow-up na kailangan gawin tuwing ilang linggo, kapag pinagsama-sama ang mga numero ay nakakagulat. Dagda pa, matapos huminto si John sa trabaho, nawalan ng pangunahing pinakukunan ng kita ang pamilya. Ang kita ni Marta mula sa pagmomodelo ay abot lamang sa PHP 30,000 hanggang PHP 40,000 kada buwan, naganap na hindi sapat upang suportahan ang gastusin sa paggamot at ang double-dobleng presyon ng pang-araw-araw na gastusin. Sa panahong iyon, gabi-gabi ay inilalata ko ang bill sa mesa isa-isa kong kinakalkula. Pagkatapos kong matapos, itinutupi ko ang numero at sinasabi sa sarili ko na mag-isip ako ng paraan bukas. Ngunit bawat umaga, pagising ko, naroon pa rin ang manumerong iyon, hindi nawawala, sabi ni Marta, malayo ang tingin sa kanyang mata. Nagsimula siyang aktibong mahanap ng iba pang oportunidad sa trabaho. Nag-apply siya bilang teaching assistant sa language school, translator para sa mga dayuhang kumpanya, at online teaching. Tinawagan niya at pinadalhan ni email ang lahat. Ang ilang trabaho ay hindi niya nakuha dahil hindi pa sapat ang kanyang Tagalog. Ang ibang trabaho ay nangangailangan ng fixed hours, ngunit kailangan niyang umayon sa schedule ng chemotherapy ni John, kaya hindi niya talaga ito may singit. Paulit-ulit siyang bumaksa. Isang hapon, sa Chantiin Campegihe, mag-isa si Marta na umiinom kape, ang kanyang muha ay halatang pagod at malungkot. Napansin siyang kang isang nur sa tabi at nagtanong, ikaw po ba ang kamag-anak? Madalas po kitang nakikita dito. Ayos lang po ba kayo? Nausap sila. Ikinuwento ni Marta ang kanyang sitwasyon. Matapos makinig, naisip ang nurse at sinabing, na-consider mo na ba ang food delivery? Ngayon, marami ang gumagawa ng Foodpanda. Kahit madayuhan, pwedeng mag-apply. Flexible ang oras, pwede mong ayusin sa sarili mo. Narinig ko rin na may makamag-anak ng pasyente na gumagawa nito. Nagulat si Marta. Ang unang pumasok sa isip niya ay, hindi pa ako nakasakay ng motorsiklo. Hindi siya agad sumagot. Tumango lamang siya ng magalang at sinabing, salamat sa impormasyon. Ngunit ng gabing iyon, nakaupo sa kwarto ng ospital ni John matapos marinig ang doktor na magsalita tungkol sa susunod na yugto ng targeted drug therapy at ang tinatayang gastos.
Muling kinakalkula ni Marta ang lahat ng numero. Kahit na kumuha siya na lahat na katrabaho sa pagmamodelo na kaya niya, malaki pa rin ang kakulangan. Nang gabing iyon, natulog si John. Sa kwartong ospital, tanging ang mahinang tunog ng kanyang pahinga at ang paminsan-minsang yapa sa pasilyo ang naririnig. Nakaupo si Marta sa natitiklop na upuan ng bantay nakatitig sa kisama. Laging umikot sa kanyang isip ang isang tanong. Ano ang kaya kong gawin? Nag-isip siya ng buong gabi. Bago sumikat ang araw, naintindihan niya. Naalala ko bago sumikat ang araw nakatingin ako sa labas ng bintana ng kwarto ng ospital sa kalangitan na unti-unting lumilinaw. Biglang naging napakatahimik ng aking puso. Alam ko na ang kaya kong gawin. Kukunin ko ang lisensya ng motosiklo at gagawa ako ang delivery, sabi ni Marta, kalmado ang kanyang boses, na parang sinasabi lamang ang isang napakanormal na bagay. Ngunit ang bigat sa likod ng desisyong iyon ay siya lamang ang nakakaalam. Kinabukasan na umaga, sinabi ni Marta kay John ang kanyang ideya. Nanahimik si John sandali, medyo namumula ang kanyang mata, ngunit sa huli ay walang sinabi, tumango lamang siya ng mahina. Alam niyang kapag napasya si Marta, walang makakapigil sa kanya. Agad na napatala si Marta sa isang motorcycle driving school malapit sa kanila. Ang proseso ng pagkuha ng papeles ay mas komplikado kaysa sa inaakala. Matagal siyang naantala sa pagpuno lang ng form. Maraming field sa form ang gumamit ng terminong administratibo na hindi pa pamilyar kay Marta. Hawak niya ang kanyang cellphone, isa-isang tinutukoy ang salita habang napupuno. Ang staff sa tabi ay nakatingin sa kanya na may ekspresyon na hindi malaman kung awa ba o kuryosidad. Ngunit hindi sumuko si Marta. Ibinaba niya ang kanyang ulo at nagpatuloy sa pagpuno ng bawat field. Ang instruktor sa driving school ay isang 5-0, something na lalaki na may matinding accent ng Tagalog. Sa unang klase, itinutulak ni Marta ang isang 125cc training motorcycle sa malawak na training ground. Ang kanyang ngapa ay hindi gaanong matatak. Ang motosiklo ay mas mabigat kaysa sa inaakala niya. Kailangan niya ng malaking pagsisika para lang itong hawakan at hindi matumba. Nung una akong sumakay, nangingini ang tuhod ko. Napakahirap ng panatilihin ang balansa. Sinabi pa ngang instructor na sabay kong pansinin ang gas at preno. Hindi sapat ang utak ko. Pagunita ni Marta, sabay ngiti ng mapait. Isang beses, habang naksasanay siya na lumiko, nawalan siya ng balanse at natumba siya kasama ang motorsiklo. Sugat ang kanyang siko. Namamadaling lumapit ang instructor, itinayo ang motorsiklo, at tapik sa kanyang balikat, sinabing, dahan-dahan lang. Bakit nak mamadali? Kapag nak mamadali, mas madaling mangyari ang aksidente. Ang salitang iyon ay matagal na natandaan ni Marta. Mas matagal kaysa sa inaasahan ang proseso ang pagkuha ang lisensya, ngunit hindi siya sumuko. Bawat klase, masipag siyang nagsasanay, isinusulat ang mga mahahalagang puntos na sinasabi ng instructor sa isang maliit na notebook at nai-review ito sa bahay. Pagkalipas ng 6 na linggo, matagumpay na nakuha ni Marta ang kanyang professional motorcycle driver's license. Ginamit niya ang kanyang iPhone upang bumili ng isang second-hand na 125cc motorsiklo at nag-apply para maging isang Foodpanda delivery rider. Matapos makakuha ng certification photo at makapasa sa pag-approval, opisyal siyang naging isang delivery rider. Sa unang araw ng kanyang delivery, tumayo si Marta sa harap ng salamin ng matagal bago lumabas. Helmet, insulated delivery bag, phone holder, lahat ay nakahanda. Huminga siya ng malalim at sinabi sa sarili, subukan mo lang. Ngunit ang sitwasyon ng araw na iyon ay mas masahol pa kaysa sa inaakala niya. Ang nakasadangang Maynila ay komplikado at marami ang motorsiklo. Matagal na si Marta sa paghahanap lang ng parking space sa unang order, pagkatapos niyang makuha ang pagkain. Dahil sa hindi niya pagiging pamilyar sa address, umikot siya sa eskinita ng halos 10 minuto bago niya nahanap ang destinasyon. Sa ikalawang order, mali ang tiningnan niya sa sistema at neck-deliver sa maling palapag. Tumawa ang customer at napakakaba niya na nautal na siya. Sa buong araw, 3 lang ang order na kanyang natapos. Ang kita niya ay hindi sapat para sa gasolina. Pag-uwi, ibinaba ni Marta ang kanyang helmet sa pasukan, nagsuot ng sinelas, at umupo sa sofa, nakatitik sa dingding nang hindi gumagalaw. Ang buong katawan niya ay masakit, ngunit hindi iyon ang pinakamahirap. Ang pinakamahirap ay ang tanong na umiikot sa kanyang isip, kaya ko ba talaga? Noong unang araw na umuwi ako, talagang nadismaya ako. Hindi dahil sa mababa ang kita, kundi dahil pakiramdam ko, lahat ng ginagawa ko ay mali. Bawat detalye ay kailangan ko pang matutunan.
Nakaupo ako ron at tinanong ko ang sarili ko. Kaya ko ba talaga ito? Matapos sabihin ni Marta, nanahimik siya sandali. Ngunit kinabukasan ng umaga, bumangon pa rin siya. Nasuot ng uniforme, isinara ang helmet, at lumabas ng bahay, sumakay sa second-hand na motorsiklo, at umalis, dahil hinihintay pa rin siya ni Jun. Sapat na iyon. Mula ng araw na iyon, bawat umaga, una munang pumupunta si Marta sa kwarto ni Jun at mahina niyang sinasabi, "Alis na ako. Good luck din sa iyo ngayon." Pagkatapos, sumasakay siya sa motorsiklo at bumabaybay sa mga kalsada ng Maynila. Araw-araw, nagsimula siyang makahanap ng ritmo. Mas bumilis ang kanyang bilis sa paghahatid. Mas naging epektibo ang pagtanggap ng order. Ang mga komplikadong operasyon sa simula ay unti-unting naging likas na reaksyon ng kanyang katawan. Unti-unti, natuto siyang tingnan kung aling kalsada ang madalas na mabigat, ang trapiko sa anong oras. Natuto siyang kilalanin ang direksyon sa mga lumang komunidad na may komplikadong sistema ang door numbers, ngunit may isang bagay na laging napaparamdam sa kanya ng kaunting pagkabagabag, isang dayuhang babae na may ginintuang buhok at asul na mata, nakasuot ng helmet, at nag-deliver ng pagkain. Ito ay talagang hindi karaniwan sa makalsada ng Maynila. Ang ilang tao ay nakatitik sa kanya. Ang ilang tao ay kumukuha ng cellphone upang kumuha ng litrato. Minsan, habang naghihintay sa stoplight, may lumalapit at nagtatanong, "Saan ka galing? Bakit mo ginagawa ito?" Sa simula, talagang hindi ako sanay na tinititigan ng ganoon parang isang display item. Pero pagkatapos, sinabi ko sa sarili ko na wala akong oras para patunan ng pansin ang nga ito. May mas mahalaga akong gagawin. Unti-unti, hindi na talaga nakakaapekto sa akin ang nga tinging iyon, sabi ni Marta ng kalmado. Matapos ang isang buwan ng pagtatrabaho bilang delivery rider, sa wakas ay nahanap ni Marta ang kanyang sariling ritmo. Bawat umaga, inihahanda muna niya ang almusal ni Jun, tinitiyak ang kanyang nga gamot at ang schedule ng araw. Kung may appointment si Jun para sa chemotherapy, sinasamahan muna niya ito sa ospital, at habang nagpapagamot si Jun, lumalabas siya upang mag-deliver. Pagkatapos ang paggamot, sinusundo niya ito at inuuwi. Pag-uwi, pagkatapos ang hapunan, kinakalkula niya ang kitang araw at tinitiyak kung sapat ba ito para sa mga bills ng susunod na buwan. Ang buhay ay naging parang orasan, regular na umiikot. Ang Hulyo sa Pilipinas ang pinaka-nakakalimutan na tag-araw sa buhay ni Marta. Ang init ay tatlong-dimensyonal. Paglabas ng bahay ng alas 9 ng umaga, ang aspalto sa kalsada ay nagsisimula ng sumasalamin ng init. Ang upuan ng motosiklo ay napakainit na hindi siya makaupo ng direkta. Kailangan muna niyang ilagay ang isang tuwalya. Habang nasa daan, mainit ang hangin na dumadaloy sa kanya, maging ang hangin na pumapasok sa gilid ng kanyang helmet ay mainit. Ang usok na inilalabas ng masasakyan na may halong halumigmig ay napapabigat sa bawat paghinga. Ang likod ng uniforme ni Marta ay laging basa. Minsan, pagtanggal niyang helmet, dumidikit ang buhok niya sa mukha na parang bagong ahon siya sa tubig. Ang tag-araw sa Pilipinas, ang init ay dumidikit sa iyo, sumusunod sa iyo, nagpapahirap sa pahinga. Mayroon ding mainit na panahon sa Hungary, unit ang init doon ay nagpapalabas sa iyo ng bahay para mag-activities. Ang init sa Pilipinas ay ang uri na nagpapaduda sa iyo kung bakit ka lumabas. Paglalarawan ni Marta, sabay ngiti ng mapait. Ngunit araw-araw, lumalabas pa rin siya, ngunit nangyari pa rin ang aksidente. Isang hapon ng taglagas, kakababa lamang ng malakas na ulan sa Maynila. Basa pa ang kalsada. May tinanggap si Marta na order sa isang pamilya na kanto. Habang lumiliko, nadulas ang gulong ng motorsiklo sa isang bahagi ng tubig at natumba siya kasama ang motorsiklo. Sa kabutihang palad, hindi mabilis ang takbo at hindi siya bumangga sa ibang sasakyan. Ngunit ang kanyang kanang tuhod at kanang siko ay nagasgasan. May pasay ng rearview mirror ng motorsiklo. Umupo si Marta sa kalsada ng ilang segundo, tinitiyak na kaya pa niyang gumalaw. Pagkatapos, tumayo siya, itinayo ang motorsiklo at naganap ng banyo sa gilid ng kalsada upang hugasan ang sugat. Muling isinuot ang kanyang helmet at nagpatuloy sa paghahatid. Naihatid pa rin niya ang order na iyon. Pag-uwi, habang ginagamot niya ang sugat, nakita ni Jun ang sugat sa kanyang siko. Ang mukha niya ay biglang lumungkot. Matagal siyang nanahimik. Sa huli, nagsalita si Jun. Ang kanyang boses ay may malalim na pagkapagod. "Marta, huwa na tayong magpakahirap pa, ha? Marami ka ng pinagdaanan para sa akin. Hindi ako karapat-dapat. Bumalik na lang tayo sa Hungary. Mayroon ding medical dun. Susubukan kong mag-apply." Tumigil si Marta sa paggamot ng sugat. Itinaas niya ang kanyang ulo at diretsong tiningnan ang mata ni Jun.
Ano bang kalokohan ang sinasabi mo? Hindi ako napapakahirap. Sinasamahan kita. Ito ang pinili ko. Walang pumilit sa akin. Walang bahid ng paalinlangan ang kanyang boses. At kung maglakas loob kang sabihin na susuko ka, mas mauna pa akong magalit kaysa sa iyo. Nagulat si Jun sandali, pagkatapos ay namula ang kanyang nga mata, at hindi na nagsalita. Matapos ang pausap na iyon, mas naging kumbinsido si Marta sa isang bagay. Gaano man karaming pagsubok ang dumating sa kanyang landas, hindi siya titigil. Sa lahat ng taong tumulong kay Marta, may isa na hindi niya malilimutan. Sa loob ng sakop ng delivery ni Marta, may isang matandang babay sa isang lumang apartment na kanyang regular na customer. Halos bawat linggo, umorder ito ng delivery. Sa paglipas ng panahon, nakilala ng matanda ang dayuhang delivery rider na may ginintuang buhok na madalas niyang nakikita. Bawat makita niya si Marta, mas sigla niya itong kinakausap. Nang bandang huli, nagsimula ang matanda na yayain si Marta na pumasok at uminom ng tubig sa tuwing na-deliver siya, sinasabing, ang init ng panahon, mapalamig ka muna bago umalis. Isang araw, tinanong ng matanda, anak, bakit ka napapakapagot ng ganyan sa labas? Ikinuwento ni Marta ang kuwento ni John, mula sa diagnosis hanggang sa paggamot, mula sa mabilis hanggang sa kung paano niya napagdesisyonan na maging delivery rider. Matagal na nanahimik ang matanda matapos makinig. Nung bata pa ako, nakasakit din ang asawa ko. Sa panahong iyon, lahat ay kailangan mong pasanin mag-isa. Sa huli, umalis din siya. Humina ang boses ng matanda. Ang makasama mo si John ng ganyan ay napakaganda na, tama ang ginagawa mo. Mula ng araw na iyon, ang matanda ay naging pinakamainit na suporta ni Marta. Tuwing ilang araw, naghahanda ang matanda ng isang bahagi ng lutong bahay, sinasabing makakulong ito upang makatipid si Marta ng isang pakain. Minsan naghahanda rin siya ng isang simpleng sabaw, sinasabing para kay John ito upang lumakas ang kanyang katawan. Ang lutong ulam ng matanda, bawat bukas ng takip, ramdam ko ang damdamin, ang lasa ay hindi may larawan, basta napakainit. Madalas kong iniisip, ang lambing ng isang kapitbahay ay ganito pala ibigay, sabi ni Marta, may malambot na ilaw sa kanyang mata. Sa bilog ng mga delivery rider, mayroon ding ilang veteranong rider na naksimulang aktibong alakansya. Mayroong nakarinig sa kuwento ni Marta at kusang tumulong sa kanya na paaralan kung aling lugar ang may mas maraming orders sa araw na iyon. Mayroong nakakita na kailangan ng maintenance ang kanyang motosiklo at libreng tinulungan siya. Mayroon ding isang kuya na matagal nang nagde-deliver, bawat makasalubong niya sa convenience store ay sinasabi, suwerte ang asawa mo, pagbutihin mo pa. Bawat salita na iyon ay natatandaan ko. Sa pinakapagod kong panahon, ang nga taong ito ang naparamdam sa akin na hindi ako nag-iisa, sabi ni Marta, sabay mahina na tumawa. Isang taon matapos ang diagnosis ni Jun, makasama silang natungo sa follow-up appointment. Papasok nila sa klinik, nakasanayan na ni Marta na hawakan ang medical record sa kanyang kamay. Hawak niya ang ballpen sa kanyang kanang kamay, handa na isulat ang bawat salita na sasabihin ng doktor. Ang notebook na iyon ay punong-puno ng numerical values ng bawat pagsusuri, pangalan at dosage ng bawat gamot, at mga terminong medikal na hindi niya maintindihan, na may makatagalog na pabikas na nakasulat sa tabi. Tiningnan ng doktor ang imaging report, na nahimik sandali pagkatapos ay itinaas ang kanyang ulo, na may kaunting ngiti sa kanyang labi. Binabati ko kayo, lahat ng tumumakas ay bumalik na sa normal. Wala na ring nakikitang natitirang sakit sa imaging. Sa kasalukuyang resulta, maaari na nating ideklara ang clinical remission. Siyempre, kailangan pa rin ng regular na follow-up check-up sa hinaharap, ngunit napakaganda ng iyong sitwasyon ngayon. Ang masalitang iyon ay bumaksa sa puso ni Marta, na parang isang batong binuhat niya sa loob ng 2 taon ang sa wakas ay nabitawan. Walang babala, dumaloy ang kanyang luha. Hindi ito iyak, kundi ang uri ng emosyon na matagal ng pinigilan, at hindi na kayang pigilan, tahimik na dumaloy mula sa sulok ng kanyang mata. Lumingon si Jun at tiningnan si Marta, walang sinabi, hawak lamang ang kanyang kamay ng mas mahigpit. Magkasama silang nanatili sa pasilyo sa labas ng klinik ng matagal, walang sinasabi. Nakasanda lang sila sa dingding, hinahayaang unti-unting lumalim ang balitang iyon sa kanilang puso. Sa sandaling iyon, pakiramdam ko ang lahat ng nangyari sa loob ng 2 taon ay nakaroon ng kahulugan. Hindi ko sinasabing sulit ang paghihirap dahil lagi kong iniisip na iyon ang dapat kong gawin, kundi sa sandaling iyon, nakita ko ang ilaw sa mga mata ni John at alam kong hindi ako nakamali,
Sabi ni Marta, kalmado ang kanyang boses ngunit may malambot na ilaw sa kanyang mga mata. Ang pagaling ni John ay mabagal ngunit matatag. Naksimula siya sa maikling pagalaka sa kalapit na pagka at kumakain kasama ang mga kaibigan. Nang bandang huli, unti-unti siyang bumalik sa trabaho. Sa huli, pakalipas ng isang taon, nakipagsosyo siya sa ilang kaibigan at nagtayo ng isang maliit na consulting company. 3 taon matapos ang pagaling ni John, tinanggap ni Marta at John ang kanilang pinakamahalagang regalo, ipinanganak ang kanilang anak na babae, si Sofia. Si Sofia ay may mga mata ni Marta at mga kilay ni John, malakas ang iyak niya, at masigla ang kanyang buhay. Lumaki siya sa isang bilingual na kapaligiran ng Tagalog at Hungarian, minsan, pinaghahalo niya ang dalawang wika, na nagpapagulo pa sa kanyang magulang. Para kay Sofia, ang dalawang wika ay kanyang mawika, at ang dalawang kultura ay kanyang nga kultura. Hindi niya ito itinuturing na kakaiba. Madalas kong iniisip, siguro ito ang pinakamagandang bahagi ng aming pamilya. Sabi ni John, may isang lambing sa kanyang mukha na hindi maitago habang binabanggit ang kanyang anak. Ngayon, paminsan-minsan ay sumasakay pa rin si Marta sa kanyang motorsiklo at umikot sa mga kalsada ng Maynila. Hindi para mag-deliver, kundi para alalahanin ang panahong iyon. Ang nga kalsadang iyon, ang nga tulay na iyon, ang nga eskinita na iyon, bawat isa ay marami na niyang binaybay. Doon siya pinawisan, doon siya naulanan, doon siya nadapa, at doon din siya muling bumangon. Bawat sakay ko sa mga kalsadang iyon, naisip ko, mas malakas si Marta sa panahong iyon kaysa sa alam ko sa sarili ko, sabi ni Marta na nahimik sandali. Sa Pilipinas ko talaga nakilala ang sarili ko, bawat kuwento ay may tunay na simula. Ang simula ni Marta ay isang hapon ng tigaraw sa Praga, nang pumasok ang isang lalaking Pilipino sa maliit na coffee shop na iyon. Pagkatapos ay ang mga kalsada ng Maynila, ang ulan ng panahon ng bagyo, ang pasilyo sa labas ng chemotherapy room, ang katahimikan sa harap ng mabil sa hating gabi, ang determinasyon sa bawat umaga habang sumasakay sa motosiklo. Ang nga sandaling iyon ang bumuo sa pinakatunay na pagkataong ng isang babay. Ang pag-ibig minsan ay hindi binibikas. Ito ay isinasakay. Kung naantik ang iyong puso ang kwentong ito ng pag-ibig at katatagan, mangyaring mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang nga inspirasyong kwento. I-like at ibahagi ang video na ito sa iyong nga mahal sa buhay at ibahagi ang iyong masalubin sa seksyon ng komento sa ibaba. Gusto naming marinig ang inyong nga pananaw, abangan ang aming masusunod na video kung saan patuloy nating isasalaysay ang magkahangahangang paglalakbay ng Macau. Maraming salamat sa pakikinig.